Kumusta po mga fellow campers? Welcome back to our channel. Sa video pong ito, pupuntahan po natin ng isang relaxing na beach camping dito sa May Bataan. Wow! Ganda ng part na yun, no? Ngunit sa kasamang palad, hindi kami pinayagang mag-camp dito. Magka-camping kayo siya? Abo. May shopping ka rin? Ha? Nandito na po kami sa may... Pero merong problema. Hindi kami pwede mag-camp. Ngunit sa aming paghahanap ng ibang campsite, may nadiscover kaming magandang spot. Yung may ilog na palabas ng dagat. Pwede kaya mag-car camping dito? Sasapra tayo dito sa Iritan. Merong ilalim ng puno na alam mo pwede tayong magdala ng upuan na ang paan natin nasa tubig, malilim, malamig. Kaya samahan niyo po kami sa napaka-exciting na adventure na to. Sinusundan ka kasi niya eh. Kaya naman ano pang inaantay nyo? Sit back, relax, and enjoy! Good morning! Time check, it's 3:29 AM. So nandito kami ngayon sa may Petron Marilao. Ayan. Naantay po namin yung aming kasama, si Seron. Pupunta kami ngayon sa isang beach. At medyo makikita nyo, umuulan-ulan po. Okay, so update namin kayo mamaya. Expected po na uulan sa pagpunta namin, mga 70 to 80% po. Kaya ready naman kami. Okay, see you! Tibay nito, motor. Uulan. Sarap ng biyahe niyan. Okay na, dyan na si Seron. Let's go! Hello, Ted. Ano ba to? Hello, sir. Ito, para tayong papuntang Subic. Tapos pagdating dun sa may Subic na yung junction, nakakanan na parang papasok ng Subic, kakaliwa tayo. Tayo ng Subic, nakapag-tunnel na ng Subic, etc. Tapos yung, para marating mo yung town ng Subic, papuntang Mapanuete na, di ba, kakanan ka para mapuntahan mo yung mga, yung junction na yun, kakaliwa tayo, didiretso tayo sa tahimik sa mga forest. Copy, sir. Copy. Let's go! Good morning, sir. Magkasama po. Good morning po. Magka-camping kayo siya? Apo. May shopping ka rin? Ha? Nandito na po kami sa may Blue Turtle Cove. Pero merong problema. Merong shooting daw. Hindi kami pwede mag-camp. Meron daw siyang isa pang ano eh. Magka-camp din kagabi. Pinigilan daw niya. Kasi meron nga raw shooting. Ang ganda oh. Baka meron pa doon oh. So sa kasamaang palad, hindi talaga kami pinayagan na mag-camp dito sa may Blue Turtle Cove. Pero syempre, para ma-share namin sa inyo kahit papaano, nilibot namin yung lugar, kinuna namin ng mga videos kung ano yung mga amenities nila, at pinalipad ko naman yung drone para makita natin yung paligid at yung view. Kapansin-pansin dito yung napakakalmadong tubig ng dagat nila. Sarap titigan, di ba? Nakaka-relax talaga. At ito po ay around 6 to 7 AM in the morning. Kaya po pasikat pa lang yung araw dito. Sa bandang gilid naman po ng Blue Turtle Cove, meron kayong makikitang ilog na palabas ng dagat. Isa po ito sa hinahanap namin sa isang campsite. May dagat na, may ilog pa sa gilid. Napaka-rare po kasi nito sa isang campsite, no? Si Mrs. naman naglibot-libot sa mismong campsite at ito po yung mga nakuha niyang videos. No. Masusugat sila sa tali mo. Sayang, hindi kami makapag-camp dito. Yan daw yung CR nila. Samahan daw ako ni ate. Magtingin ng CR. Maganda daw po yung CR dito sa dulo eh. No? Saan po? Itong CR na to. Kaya lang nasira ng bagyo. Nasunog po? 2 araw pa di Lunes nga pa. Oh, maayos naman pala eh. Oh, mapaputi ang Alamig maligo dito. Walang bubong.
Nasunog po yan. Oo. Bakit nasunog? May ang atipatid to, pugon pa. Alam mo yung pugon? Yung Yung sa bundok, yung mga ano. Opo, yung sa parang kubo-kubo. Opo, yan. Parang ganun. Kaya nasunog. Konting ano lang kasi pagka tuyo-tuyo yun. Mainit po. Kaya nasunog. Opo. May para ng apoy. May nagawa ng uling dyan sa taas. Yun. Pagkatapos naman namin libutin ng Blue Turtle Cove, sinubukan naming lumabas at maghanap ng mga campsite na pwedeng tumanggap ng mga walk-in. At ito yung nakita namin, yung Aquino campsite na malapit lang sa Blue Turtle Cove. Unang napansin po namin dito sa campsite na to, medyo malamok po siya. At malalaki po yung lamok Hindi ko makagat sa akin. Grabe pala yung sinasabi mo. Sabi ko sa'yo, meron eh. Good morning po. Ay, grabe kadami yan. Yung maliliguan po meron po doon sa may gilid. Ang dami, di ba? Oo. At ito naman po yung kanilang harap ng campsite kung hindi po ako nagkakamali. Medyo mabato lang po yung harap nila. Kaya naman naghanap-hanap pa kami ng ibang campsite at dito kami napunta naman. Open 6 a.m. Okay na. So dito naman sa may Among Pulo Cove, pinapayagan naman nila yung car camping. Kaya lang dito lang kayo sa may loob ng kanilang resort. Hindi po pwede doon sa may mismong tabi ng beach. Kaya naman naghanap-hanap pa kami at meron kaming nakita dito, nilakad na lang namin sa kanilang katabing resort, ang Raysam Sweet Water Beach let's go. Resort. Sir Ron, ayun pa oh. Oo nga, doon. So doon sa may bandang dulo, may nakita kaming spot. Magandang spot yan oh. Tahimik. Raw camping nga lang siya, walang CR doon. Oo. Na-try mo na yung isa eh. Nakakuha na kami doon. At meron pang isang dahilan kung bakit kami lalong na-excite na doon pumesto. Camp hunting. Mac, anong ginagawa mo? Camp hunting. At ito ang magpapadecide sa amin na doon na mismo ang aming gagawing campsite. Nahatid niya tayo eh. Sabi niya, I'll lead the way. We're going camp hunting. Ang ganda oh. Madaming aso, Sir Ron. Buhatin mo si Pia. Sa aming paghahanap, meron pang mga gustong bumate. So, ito yung dagat. Cove kasi siya eh. Tapos may ilog dito sa gilid. Sarap dito mo talaga nakatent. Halong tubig, alat at Dito na, dito. Dito ba o doon sa may mga nyog? So paano po pumunta sa spot na yan? So titignan po natin sa kabuuan ng Bataan. Yan po yung mapa ng Bataan. Tapos i-zoom po natin. Yan, zoom. Tapos etong part na to, yung bibilugan ko, yan yung Blue Turtle Cove. So may daan po yan papunta doon sa may Amang Pulo na yun, pangalawang pinuntahan namin, at sa tabi noon yung Raysam. Sa tabi ng Raysam meron pong ilog, yan yung tiningnan namin. Sa likod po ng Raysam, yan yung daan papunta doon sa spot na yun. Ito naman po yung drone shot ko mula doon sa Blue Turtle Cove. Ako sa akin ka. Nguso dito. Yan. Yan, yan. Sige na, sige na. Sir Ron, okay ka lang? Okay lang. Laki ah. Exercise ah. Kaya nagka-camping. Laki niyan, Sir Ron ah. Bagong tarp ni Sir Ron. Ganda. Kasi merong undercoat. Undercoat yun ah. Yung nakikita nyo pong babae na nakapula, siya po ay tao ng Raysam. Tinulungan po kami maglinis ng areang to. Nature hike yan ah.
Ayaw nga pala. Maghukay na lang tayo. Ganda pala ng combination niya. Oh. Ganda. Black and silver. Okay ka na, Sir Ron? I think. Hello. CPO, sold. Oh, lalo na si Kurt. So may utang akong 375. Kasi summer na. Oo, summer na. Lipat nga kami ng lipat ng para alam niyo yung habang gumagalaw yung araw. Lagay ko na ba dyan, sir? Yeah. Kaya kami mag-table. Dugtong natin sa table mo. Talagang pinatag Mamaya ah. ka na kaya magsaing ng kanin kasi may mga 4 na Talagang pinatag ah. Natalsikin yung ulam mo. Yan nga mo, Kurt. Pinatag ko yan eh. Tapos sinukay mo lang. Ano? Iihi na to. Pagkatapos naman namin mag-lunch, sinubukan ko namang paliparin yung drone namin. Ngunit kung mapapansin nyo dito, nagkaroon na ng problema yung gimbal ng drone namin. So dito po mapapansin nyo yung gimbal ng aming drone ay hindi na po stable, no? Galaw po siya ng galaw. Ang isa pong dahilan nito ay nasira po yung pinakakable sa loob dahil po napasukan ng buhangin yung aming drone. Pati na rin po yung motor, eventually nasira na rin po. So ang advice po sa akin nung nagre-repair ng drone na madalas ko nang pinupuntahan, iwasan ko raw po yung pag-landing at pag-take off ng drone sa mabuhangin na area. At practicing ko na lang daw yung landing at take off sa ibabaw ng kamay. Merong ilalim ng puno na alam mo pwede tayong magdala ng upuan na ang paa natin nasa tubig, malilim, malamig. Tara na! Magdala tayo ng upuan! Tara! Ito na nga eh. Ba't ba tayo nagsasuffer dito eh na may napakagandang lugar doon na malapit lang. Kaya lang kailangan iwanan ng cellphone kasi ano eh. Or paano pa gawin kasi mababasa medyo hanggang bewang. Asin ang ganda Dre, ang ganda, promise. So dahil sa sobrang init, yun na nga yung ginawa namin. Nakahanap si Sir Ron ng pwesto dito. We're across kung saan kami nakakamp. Mas malilim pala dito. Kanina pa kami nagtitiis sa init doon. Tanghaling tapat. Pwede nag-enjoy si Kurt. Kurt! So ito po yung ilog na palabas ng dagat. Bihira nyo po makakita yan sa isang campsite. Go Pia! Kung meron po kayong alam na campsite na may dagat sa harap at may ilog sa gilid, please comment below para naman mapuntahan din namin. Oh, sarap din dun oh. Ilang oras bago tayo makain. Sarap naman ang langoy ni Kurt. Langoy-lang. Sinusundan ka kasi niya eh. Oh, ano nangyari? Ano nangyari?
Yay! Dito po kami matutulog sa loob muli. Madaling makapagligpit. What? Wala. Biglang parang spray lang. Ito po. Ito kami ngayon dito, paligid namin sobrang pitch black. Tapos kami lang nandito nagliliwanag ng konti. Pag tinignan nyo ito sa malayo, kami lang ang ayun yung moon. Konting ilaw dun sa okay na. Spray. Mula gabi hanggang madaling araw hindi ako nakatulog. Maalinsangan at panayang kidlat at kulog. Alas 3 na madaling araw ata. Wala na. Panayang kulog kidlat. Boom. Good night po. This is our sight in the morning. Friendly mga dogs dito eh. Inggit. Ay, aray ko, Kurt! Daddy's still sleeping, oh. Daddy's sleeping. Kurt. Gusto makipaglaro ni Kurt. Hindi man naging maayos yung tulog at pagpapahinga namin noong kinagabihan hanggang madaling araw. Ngunit sa tingin ko, sa tamang panahon, sa tamang camping gears, ay magiging maayos din ang aming pagstay dito. Babalikan namin to talaga. Kung maalala nyo po, ang unang plano namin talaga ay sa Blue Turtle Cove magka-camp. Kaya lang dahil nga may konting problema, ay dito kami napunta. Ngunit sa aming pagpupursigin na makapag-camp, dahil na rin sa aming resourcefulness, nakahanap pa kami, nakadiscover pa kami ng napakagandang lugar. Saan ka nga ba makakita ng isang campsite na may dagat na sa harap at meron pang magandang ilog sa gilid? Bihira po yun sa isang campsite na may nagmimit na ilog at dagat. Okay, bago po tayo magpaalam, pansamantala, hingi lang po kami ng konting tulong. Please follow our Facebook account,
Maki599TV. Hanggang sa muli po. See you soon. Bye-bye. Peace. Thank you. Yung cellphone ko.